Ang Jerusalem ay isang lugar na mahalaga para sa mga Hudyo. Sa kanilang kasaysayan, marami ang nagbigay ng pagkilala sa banal na lungsod ng Jerusalem. Doon po sa mga awit 122:6, makikita natin ang isang pakiusap ng mga Hudyo tungkol sa Jerusalem. Ang sabi dito ay, "Pray for the peace of Jerusalem." Ipanalangin nyo ang kapayapaan ng Jerusalem. Bakit nila gustong ipanalangin ang lungsod ng Jerusalem? Alam natin ang kasaysayan. Bilang pangunahing syudad ng mga Hudyo, ang Jerusalem ay kaisipan, buhay at damdamin ng buong Israel. Ngunit, meron ding ibang pananampalataya sa kasalukuyang panahon na nakikipag-agawan sa mga Israelita na mapakanila ang Jerusalem. Ito ay ang mga Muslim. Kinikilala ng mga Muslim na ang Jerusalem ay kanila bilang bahagi ng kanilang relihiyon. Nariyan din ang mga Kristiyano. Bagaman hindi nakikipag-away ang mga Kristiyano upang maging kanila ang Jerusalem, ang mga Kristiyano ay may interest din sa Jerusalem bilang bahagi ng kanilang pananampalataya. Kaya, mayroong tatlong relihiyon na wari bagang nag-aagawan sa Jerusalem. Datapwat, sa kadahilanan na ang Israel ay kasalukuyang humahawak ng Jerusalem, iniisip nila na nasa kanila ang karapatan na higit na angkinin ang Jerusalem. Marami ang nagsasabi ng iba't ibang mga patutuo tungkol sa Jerusalem. Tingnan natin ang sinasabi ng Tractate Kiddushin 49:2 ng Babylonian Talmud na ang sabi ay ganito, 10 measures of beauty were bestowed upon the world. 9 were taken by Jerusalem and 1 by the rest of the world. Maaring sabihin natin na sa pangungusap na nabanggit ay masyadong ipinagmamalaki ng mga Hudyo ang Jerusalem. Ngunit iyan ay karapatan nila na gawin. At isa lamang iyan sa kanilang mahalagang salita. Kung ating babalikan, ibig nilang sabihin ay, lubhang maganda ang Jerusalem. Isipin ninyo, kung mayroon lamang 10 bahagdan ang kagandahan, at kung ang siyam ay nakuha ng Jerusalem, isa lamang ang naibahagi sa buong mundo, lalabas ba na talagang maganda ang Jerusalem? Ito ba ay totoo? Parang malayo sa katotohanan, pero ganyan ang mga pangungusap na gawa ng isa na malaki ang pag-ibig sa Jerusalem. Ang sabi naman ng isang manunulat na noon ay tagapangulo ng mga Hudyo, "Without Jerusalem, the land of Israel is as a body without a soul." Marami tayong masasabi pero itong sumunod ay isa sa pinakapopular. Sinabi ito mula sa puso ng isang Hudyo na may malaking damdamin sa Jerusalem. Ang wika niya, "In the din and tumult of the age, the still small voice of Jerusalem remains our only music." Sa gitna ng mga ingay at kaguluhan ng panahon, ang mahinang tinig ng Jerusalem ay nananatili na siyang ating tugtugin. Wow! Yan ay malalim, ngunit naglalarawan ng marubdob na damdamin tungkol sa lungsod ng mga Hudyo. Ang ating tanong ay ito, ano ba ang nasa Jerusalem na nagbibigay ito ng malalim at matalinhagang mga salita na parang mahirap talikuran ng mga Hudyo? Sa kasaysayan po ng Hudyo, ang Jerusalem ay isang mahalagang lungsod dahil dito sa siyudad na ito, itinayo ng Panginoong Diyos ang kanyang templo sa pamamagitan ni Haring David at ng kanyang anak na si Haring Solomon. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ang lumang tipan ay may malaking pagpapahalaga sa templo, lalo na sa bagong tipan. Ang templo ay isa ng institusyon sa bagong tipan, pero sang-ayon sa mga tala ng New Testament at ng kasaysayan, nabibilang na ang araw ng templo ng si Jesus ay dumating sa Israel. Parang isang malaking palaisipan to sa marami noon dahil ang templo ay bahagi ng buhay ng mga Hudyo at hindi nila iniisip na ang templo ay mawawala. Ngunit,
Tingnan natin ang Mateo 24:1 at 2. Doon ay makikita natin si Jesus nang ipamala sa kanya ng mga alagad niya ang mga magandang gusali ng templo. Sa talatang 2 ay sinabi ni Jesus ang mga salitang ito. At lumabas si Jesus sa templo, payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapot siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nagkikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko, dito'y walang may iwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Ang templo ay tunay lang na bahagi ng buhay ng mga Hudyo. Hindi lamang ito bahagi ng buhay ng mga Hudyo, kundi ito ang pinakamahalaga sa kanilang buong pagkakakilanlan. Kung ating papansinin, ang templo ay nasaan po? Nasa Jerusalem. Ang lugar ng Jerusalem ay itinakda ng Diyos na maging sentro ng buhay ng mga Hudyo, higit na mahalaga sa lahat. Ang Jerusalem ay mismong pinili ng Diyos at inilagay niya sa gitna ng mga bansa. Sa pagkapili ng Diyos sa nabanggit na lugar, inutusan niya ang Israel na hanapin ito upang maging tahanan ng kanyang pangalan. Ang parirala na tumutukoy sa lugar na hanapin ng mga Israelita para doon ilagay ng Panginoong Diyos ang kanyang pangalan ay isa mismong paglalarawan ng Diyos upang iparating sa Hudyo o sa mga Hudyo na nais niyang manirahan sa gitna ng kanyang bayan. Pangunahing layunin dito ng Diyos ay ang pag-aalis ng kasalanan ng Israel na doon lamang sa templo maaaring gawin. Sa pamamagitan ng iba't ibang mga paghahandog, ang anumang kasalanan na magawa ng Israelita ay maaaring ipatawad doon sa templo. Hindi lamang kasalanan ng isang Israelita, kundi ang kasalanan ng buong bansa ay maaaring ipatawad sa panahon ng araw ng pagtubos o Day of Atonement. Makikita natin ang tala nito sa Leviticus 16:29-30. At ito'y magiging palatuntunan magpakailanman sa inyo sa 7 buwan ng 10 araw ng buwan ay pagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa at anumang gawain huwag gagawa ang tubo sa lupain ni ang taga-ibang bayan na nakipamayanan sa inyo. Sapagkat sa araw na ito, gagawin ang pagtubos sa inyo upang linisin kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan, ay magiging malinis kayo sa harap ng Panginoon. Tinawag po iyon na araw ng pagtubos at itinakda ng Diyos para sa bansang Israel. Ang layunin ay linisin ang bansa sa kanilang mga kasalanan. Iyan ay sang-ayon sa panukala ng Diyos para sa Israel. Ano ang panukalang iyon? Na maunawa ng Israel ang kasamaan na dulot ng kasalanan at makilala nila na ang Diyos ay banal at makatwiran, na hindi niya pinapalampas ang kasalanan na ginawa ng Israel sa isang banda at sa kabilang banda ay ang mga kasalanan na ginagawa ng mga tao sa buong daigdig. Maalaala natin na ang Israel ay pinili ng Diyos at kinilala niya ang bansa na kanyang sarili. Ang isa pang dahilan ng pagpili ay upang ipakilala ng Israel kung sino ang Diyos na nagbigay sa kanila ng kalayaan mula sa mga kamay ng mga Ehipto. At mula dito ay maipahayag ng Israel na ang Diyos na kanilang sinasamba ay siyang gumawa ng langit at ng lupa. Ang katotohanan na sinabi natin ay hindi alam ng maraming mga bansa at ng mga tao na nakatira sa mga bansang iyon. Kaya, ang pagpili ng Diyos sa Israel bilang kanyang sariling bayan ay mahalaga sa Diyos at sa Israel
bilang isang bansa. Higit sa lahat ng mga bagay na ito, layunin ng Diyos na mailigtas ang Israel mula sa kanilang mga kasalanan. Sa paanong paraan ito gagawin ng Diyos? Sa pamamagitan ng paghahandog ng mga malilinis na hayop bilang kapalit ng buhay ng nagkasalang Israelita. Sapagkat ang paghahandog ay ginagawa sa templo at ang paghahandog ay isang seremonya na kailangang gawin upang mapatawad ang makasalanan, at ang pagpapatawad ay dapat na gawin sa templo. Sa makatuwid, ang templo ay dapat lagi nakatayo at hindi masisira sa anumang paraan. Sa isip ng mga Hudyo, ang hinihingi ng Panginoon Diyos na kabayaran ng kasalanan ay dapat na mangyari doon lamang sa isang tanging lugar na pinili ng Panginoon at wala ng iba pa. Ano po ang lugar na ito? Ito ay ang templo doon sa Jerusalem. Kaya, ang templo ay dako na hindi dapat masira kailanpaman. Pero, sa mga salitang binitawan ni Jesus doon sa Mateo 24:1-2, biglang nagulat ang mga alagad. Alam nila ang kahulugan ng mga salita ni Jesus, kaya sila ay lumapit kay Jesus at nagtanong sa kanya ng mga katanungan na ito, at iyan ay makikita natin sa Mateo 24:3. Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Sa tatlong tanong na ibinigay nila kay Jesus, ating bibigyan ng pansin ng unang tanong may kinalaman sa Jerusalem at lalo na sa templo. Ito ay lalo na sa dakong huli ng 2 talata na sinabi ni Jesus na walang may iwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Sang-ayon sa tala ng kasaysayan, ang Jerusalem ay nilusob ng mga sundalong Romano sa pangunguna ni General Tito. Sa pamamagitan ng pwersa ng mga sundalong Romano, nasira ang Jerusalem noong 70 AD. Ito ay isang pangyayari na isinulat ng mga mananalaysay na kailangan nating pansinin upang makita natin kung paanong nagkatotoo ang sinabi ni Jesus sa Mateo 24:1-2. Bago natin pag-aralan ang Mateo 24:2, payagan ninyo na banggitin ko ang mga sumusunod na katanungan. Paano mapapatunayan ang paninirahan sa templo ng pangalan ng Diyos? Ano ang ibig sabihin ng pariralang pangalan ng Diyos? Anong mga pangyayari ang naranasan ni Jesus na kinontra ng mga Pariseyo at Saduseyo may kinalaman sa templo? Sa kaduluduluhan, ano ang ginawa ng mga Hudyo na nagtulak kay Jesus para sabihin niya na bilang na ang araw ng templo? Kinuha natin ang unang tanong may kinalaman sa pagtira ng Diyos doon sa lugar na sinabi niya sa Deuteronomio na kanyang pinili. Pansinin natin na ang Jerusalem bilang isang lungsod o siyudad ay hindi pa alam ng mga Israelita nang sila ay naroon pa sa ilang. Pero pinili na ng Diyos ang Jerusalem upang turuan ang kanyang bayan tungkol sa kanya at maunawaan nila na ang mga prinsipyo na naghiwalay sa Diyos at sa mga Diyos-Diyosan ng mga bansa na nasa paligid nila ay kanilang maunawaan. Sa ganito ring paraan ay matuturuan ng mga Israelita na magbigay ng mga bagay na makakatulong sa kanilang sarili bilang tanging bayan ng Diyos. Isang mahalagang aral na naisang langit na makilala ng mga Israelita ay maturuan sila ng mga bagay na kanilang ibabalik o ibibigay sa Panginoong Diyos. Una sa lahat ng mga ibibigay ng mga Israelita ay ang kanilang mga sarili para sa Diyos.
Doon din ay ihahandog ng mga Israelita ang mga malilinis na hayop bilang kapalit o pantubos sa kanilang kasalanan. Ang paghahandog ay para sa kasalanan nila at mangangailangan ito ng isang toro. Mayroong tamang paraan ng paghahandog dito at yan ay makikita natin sa Leviticus 16, 11 hanggang 14. Ang sabi po doon ay ganito, at ihaharap ni Aaron ang toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili at itutubo sa kanyang sarili at sa kanyang sambahayan. At papatayin ang toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili. At kukuha siya mula sa dambana na nasa harap ng Panginoon ng isang suuban na puno ng mga baga at kukuha ng 2 dakot na masarap na kamangyan na totoong dikdik at kanyang dadalhin sa loob ng tabing. At ilalagay niya ang kamangyan sa ibabaw ng apoy sa harap ng Panginoon upang ang usok ng kamangyan ay tumakip sa luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng patutuo upang huwag siyang mamatay. At siya ay kukuha ng dugo ng toro, iwiwisik ng kanyang mga daliri sa ibabaw ng luklukan ng awa sa dakong silanganan, sa harap ng luklukan ng awa ay iwiwisik niya makapito ng kanyang mga daliri ang dugo ng toro. Pagkatapos na niyang gawin ito, ay kukunin naman niya yung mga hayop para naman sa paghahandog para sa kapatawaran ng kasalanan ng bayan ng Israel sa araw ng pagtubos. Tingnan natin ang mga bagay na napapaloob sa araw na yon. Makikita natin una sa Leviticus 16:5. Ang sabi ay ito, at siya'y kukuha sa kapisanan ng mga anak ni Israel ng 2 kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan at ng 1 tupang lalaki na pinakahandog na susunugin. Pagkatapos noon ay kukunin niya ang 2 kambing, ilalagay sa harap ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at pagsasapalaran ni Aaron ang 2 kambing. Ang 1 kapalaran ay para sa Panginoon at 1 kapalaran ay para kay Azazel. At ihaharap ni Aaron ang kambing na kinuhulugan ng kapalaran sa Panginoon at ihahandog na pinakahandog dahil sa kasalanan. Pagkatapos ng kanyang maisapalaran ang mga kambing, ay gagawin na ni Aaron ang paghahandog ng mga toro para sa kanyang sarili sa sambayanan na ating ipinakita kanina sa mga naunang slides. Ngayon ay magpapatuloy tayo para sa paghahandog na may kinalaman para sa mga kasalanan ng buong bayan ng Israel. Kung magkagayoy, papatayin niya ang kambing na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa bayan at dadalhin ang dugo niyon sa loob ng tabing. At ang gagawin sa dugo niyon ay gaya ng ginawa sa dugo ng toro at iwiwisik niya sa ibabaw ng luklukan ng awa at sa harap ng luklukan ng awa. At itutubos niya sa dakong banal dahil sa mga karumalan ng mga anak ni Israel at dahil sa kanilang pagsalangsang sa makatuwid bagay lahat ng kasalanan at gayon ang kanyang gagawin sa tabernakulo ng kapisanan na nasa kanila sa gitna ng kanilang mga karumalan. At huwag magkakaroon, ang utos ng Panginoon, huwag magkakaroon ng sinumang tao sa tabernakulo kapag siya'y papasok upang itubo sa loob ng dakong banal hanggang sa lumabas siya, matubos ang sarili at ang kanyang kasambahay at ang buong kapisanan ng Israel. Kung ating pang susundan ang mga gawa ni Aaron sa araw na iyon ay marami pa tayong maunawaan. Pero yung ating ipinakita sa ngayon ay sapat na upang ating malaman ang kahalagahan ng pagpapatawad sa kasalanan ng Israel sa pamamagitan ng Diyos.
Sa larawan na ating tinitingnan ngayon, makikita natin ang paghihiwalay ng banal na dako sa kabanal-banalang dako. At kung ating bubuksan, makikita natin ang loob ng sanktuaryo at ang paghahati dito. Doon sa ikalawang bahagi, makikita natin ang kaban ng tipan. Itinakda ng Diyos na sa pinakabanal na dako ilagay ang kaban ng tipan. Ang ating tanong ngayon, bakit ito tinawag na kaban ng tipan? Nang ang Diyos ay makipag-usap kay Moses doon sa ilang, inutusan ng Diyos si Moses na gumawa ng 2 tapyas ng patutuo na mga tapyas na bato. Makikita natin ang tala nito sa Exodo 31:18. At kanyang ibinigay kay Moses pagkatapos na makipag-usap sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang 2 tapyas ng patutuo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Ano po ang ibinigay kay Moses? 2 tapyas ng patutuo na dito natin makikita na ito ay naglalaman ng 10 utos na isinulat mismo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Opo, ang kautusan ay isinulat mismo ng Diyos ng kanyang mga daliri upang ipaalam sa mga tao ang kahalagahan nito. Nangyari na ba na sa kalagitnaan ng pananampalatayang Kristiyano na ang Diyos ay nanahan sa ating kalagitnaan? Opo, yan ay nakikita natin sa pamamagitan ni Jesus na sa loob ng kanyang ministeryo dito sa lupa, kanyang ipinakita sa mga tao ang kanyang sariling kalagayan, ang kanyang katangian na siya ring katangian ng Diyos. Maalala ninyo yung sinabi ni Jesus kay Felipe nung sila ay magkausap. Makikita natin ang talang iyan sa Juan 14:8-10. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama? At ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Kaya, sa katauhan ni Jesus, makikita natin at maunawaan natin na ang Diyos ay nanahan sa kalagitnaan natin. Ito ay isang hiwaga, ngunit sa pamamagitan ni Jesus ay nanahan ang Diyos sa gitna natin. Ang isa pang katawagan na binigay sa atin patungkol kay Jesus ay makikita natin sa Mateo 1:22 at 23 na ganito ang sinasabi. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Kaya dito sa kalagitnaan ng Israel, ang Diyos ay dumating at nanahan sa katauhan ni Jesus na ngayon ay ating pinag-uusapan sa kanyang relasyon sa templo. Ang ating pong pag-aaral ay medyo nagkaroon ng kahabaan ngayong araw na ito. Marami pa po tayong pag-aaralan pero kailangang tapusin ko na ito at itutuloy po natin ang pag-aaral sa darating na panahon. Pero gusto ko po itong sabihin sa inyo mga kaibigan. Ang templo nang si Jesus ay mamatay, nawala na rin ang kahalagahan ng templo. Kaya sa kaisipang yan, inaanyayahan ko kayong muli na bumalik. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus.
So write them on my heart, seal them in my mind. The beauty of your law and grace combined reminds me just how lovely your commandments are, and write them on the tablet of my heart. Reminds me just how lovely your commandments are, and write them on the tablet of my